Kumusta po kayo? Natapos na po ang SONA ni BBM ngayong araw mga kapatid. Napanood po natin ang lahat ng mga naging pahayag po niya. Ano po ang maibibigay niyong grado kay Pangulong Bongbong Marcos? Ngayong nakita naman natin kung papaano niya na i-deliver ang kanya pong 2026 SONA mga kapatid. Ito po ay panglima na po niyang SONA. Sa unang salbo mga kapatid, dumiretso na po tayo sa ating gustong talakayin. Bigyan po natin ng pahayag ang naging kanya pong naging talumpati ngayong araw. Una pa lang po, unang salbo pa lang po, wala na pong binira. Unang-una po, hindi na po kaagad pinalampas ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Alam naman po natin na inaantay po ng maraming Pilipino ang mga taong na ituring po na isa sa mga itinuturing na mastermind dito po sa flood control issue mga kapatid. Sino po ba ang nagpangalan niyan? Sila din naman po. At ngayon po nagkaroon po ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker ng Pilipinas mga kapatid, na walang iba po kundi si Romualdez. Mga kapatid, inaantay po natin yan at ito po ang kanyang naging pahayag. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, masakit man pero kailangan. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker na si Martin Romualdez. Aminado ang Pangulo na masakit ang sitwasyon, ngunit aniyay kailangan gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako ang Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko sa inyo ang aking mga kapwa Pilipino. Yan po ang naging pahayag niya. Kung papakinggan po natin, masyado pong malaman. Pero kung babalikan po natin ang mga totoong nangyari laban po dito sa issue ng flood control, pilit po nila, kung makikita po natin, pilit po nilang pinagtatakpan na lumabas po ang tunay na katotohanan laban po dito sa issue ng flood control. Alam po natin yan, At binigyan diin pa nga po dito ni Pangulong Bongbong Marcos na marami daw po ang nakulong, at marami na po ang napanagot. Hindi niya po maidiretsa at hindi niya mapangalanan kung sino-sino po ang mga tao. Alam naman po natin kung sino-sino po ang mga taong napakulong at napagbintangan po dito, batay po sa mga naging report. Kung makikita po natin, wala po silang ibinigay na report. Gayunpaman, tinigil po nila ang issue ng flood control at nagkaroon pa po ng palitan ng liderato dyan sa Senado upang mapagtakpan po ito. Nakikita po natin ang naging movement at galaw po. Ito pong Marcos administration, at pilit po nilang tinatago ang tunay na problema. Ngayon, ang tanong ng maraming Pilipino, matutuluyan po ba si Martin Romualdez? Tanong po yan ng maraming Pilipino, Kung makikita po natin, nagpalakpakan ang mga buhaya. Ano kaya ang feeling ni Martin Romualdez? Gayong siya po ang speaker, Gayong pinapalakpakan na mga buhaya po dyan sa Kongreso. Ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuwang-tuwa ang mga kaalyado mo dati. Martin Romualdez, alam naman po natin ang pinagdadaanan natin mo ngayon. Wala ka na pong matakbuhan, hindi ka makatakbo sa Amerika, gayong may kaso ka. Hindi ka makalabas ng bansa, gayong meron ka ng whole departure order. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta, hindi mo na alam kung sino at saan ka pupunta. Kung ako sa iyo, Martin Romualdez, ituro mo kung sino ang dapat at totoong may sala dito upang mailinis mo ang iyong pangalan nang hindi ka madamay sa sandamukal na problema. Ito alam po ng maraming Pilipino at nag-aantay po ang maraming Pilipino na magsalita din kayo. Titignan po natin ang huwag kang pumayag na masayo na ikaw
ang masisi sa lahat ng problemang ito dahil naniniwala ang maraming Pilipino hindi ikaw ang mastermind ng mga problemang kinaharap ng ating bansa sa issue ng flood control. Matapos pumutok po ang mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, dalawang taon makalipas, alam naman po natin na binida po ang 5,500 flood control project ng Marcos administration, pero pumalpak po ito dahil alam po ng maraming Pilipino na kinarakot po ng ang kaba ng bayan ng maraming mga kawatan na mga nakaupo po at nagsisilbi dyan sa gobyerno, mga kapatid. Alam po natin yan. Hindi po tumitigil at hindi po nananahimik ang maraming Pilipino. Bagkus nakikisali sila, nagiging laman at hindi tumitigil ang mga Pilipino na maghanap ng tunay na katarungan at problema, hustisya, kung sino ang mga taong sangkot sa anomalyang nakawan nito dito po sa ating gobyerno, mga kapatid. At nagsalita din po, nagbigay din po kaagad ng pahayag. Ito pong si Martin Romualdez. Batay po dito sa kanyang naging panayam po ni BBM ngayong araw dyan po sa SONA. At ito po ang naging sabi niya. Ito po ay pahayag ni Representative Leyte Ferdinand Martin G. Romualdez. Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan ako, wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat po. Kung ako naman, linisin niya ang pangalan niya. Kung wala talaga siyang alam dito, kung wala talaga siyang problema dito, linisin niya ang kanyang pangalan upang hindi po siya ang maboycott, at hindi po siya ang mabash ng maraming Pilipino. Galit po ang maraming Pilipino dito po kay Martin Romualdez, sa mga pinagdadaanan po niya ngayon. Hindi po, lalo po ngayon, uminit na naman po ang pangalan ni Martin Romualdez. Gayong sa naging pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw, mga kapatid. Titignan po natin ano po ang mga magiging susunod papayag kaya si Martin Romualdez na siya ay madakip, na siya ay maaresto, na siya ay magkaroon ng patong-patong na kaso laban po sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Titignan natin ano po ang magiging kilos at galaw dito pong Marcos administration, laban po kay Bongbong Marcos. At pakinggan po natin, at ito po nagkaroon din ng pahayag, ito pong si Amy Marcos, sa mga naging pahayag po ng kanyang kapatid. Alam naman po natin na si Madam Amy Marcos ay, alam naman po natin na hindi na po niya nagustuhan ang mga nagiging galaw po ng Marcos administration sa pamamagitan po ng kanyang kapatid. Naniniwala po ito pong si Madam Amy Marcos na hindi po ang kapatid niya ang may utak ng lahat sa pagpapatakbo po ng gobyerno ito, mga kapatid. At ito po ang basahin po natin ang kanya naging panayam, ang naging kanya pong post dyan po sa kanyang Facebook page. Ito po ang kanyang naging pahayag. Pawang pambubudol na naman ang sinabi ng Pangulo na malapit ng sampahan ng kaso sa Ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez. Nakakapagtaka lang na kung gaano kabilis maghain ng kaso laban sa mga senador na tutol sa administrasyon ay siya namang kupad ng hustisya, mag-aproba, magrekomenda ng hatol para sa mga kilalang kaalyado ng pamahalaan. Hindi mag-isa si Martin Romualdez sa malawakang korupsyon ng pera at kapangyarihan. Hindi siya ang simula at hindi siya ang dulo, at kung siya ay ipipilit, ibig bang sabihin pinatakbo niyang mag-isa ang gobyernong ito? Anyari na, mahiya naman kayo, ligtas pa rin naman ang walang hiya. Yan po ang naging pahayag ni Senador Amy Marcos. Ay, ito po yung sinasabi natin. Ultimo si Senador Amy Marcos, nararamdaman niya din. Nararamdaman niya ang hinanakit ng maraming tao sa ginawa pong pag-aresto dito kay Jinggoy Estrada, sa paglalabas po ng warrant of arrest laban po dito kay
dating Senator, ito po kay Senator Rodante Marcoleta, at ang nangyayari pong pagtatago ngayon ni Senator Bato de la Rosa, no, ay lahat po ito ay magkakaugnay sa lahat po ng pinagdadaanan na panggigipit po laban po dito sa gagawing nangyayari pong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Sana, no, ang Marcos administration ay maisip pa po nila, no, kung may isip pa ba sila, na makapag-isip pa po sila ng tama, no. Gayong alam naman po natin na ang pangit na po ng nagiging dating para sa maraming Pilipino ang mga nagiging pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos. Naghahanap po ng tunay na hustisya. Ang mga Pilipino po naghahanap po ng tunay na kasagutan sa lahat ng mga problemang kinaharap ng ating bansa. Ang malawakang korupsyon na nangyayari po sa administrasyong Marcos ay wala pong nasasagot. Tila nagiging kampante po ang Marcos administration sa lahat po ng mga nangyayari sa ating bansa. Tignan po natin, mag-aabang po ang maraming Pilipino sa mga magiging galaw at magiging takbo po ng gobyerno sa mga darating na panahon. Titignan natin, aabangan natin kung may magiging movement ba itong sasalita po ni Pangulong Bongbong Marcos, or inuuto lang tayo nitong Marcos administration upang ligaligin ang isip ng maraming Pilipino. Mag-aantay po tayo, wag po tayo manahimik. Tayo po ang pinagnakawan. Pera po ng ating bansa ito. Pera po ng ating bayan ito. Tayo po ay buwis po natin ito na ibinabayad po upang waldasin at babuyin po ng mga politikong nagkamal sa pera ng ating bayan. Mag-aabang po ang maraming Pilipino at batiin po natin ito pong anibersaryo po ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang kanila pong pagdadaos ng 112 na anibersaryo po ng pagkakatatag po ng kanila pong sambahan, ang Iglesia ni Cristo po. Taos-pusong pagbati po sa inyo mga kapatid. Maligayang kaarawan po ng pagkakatatag po ng inyo pong simbahan. Maraming salamat po sa mga taong sumusuporta at nanonood po ng ating video. Sana po ay suportahan po at tangkilikin nyo pa po. Nagsisimula pa lang ulit po tayo. Maraming salamat po.